ating first point ay, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Serve. Isa pa po yung para naman kung may gana kayo. Dito na po. 1, 2, 3, go. Serve with the heart for God. Maglingkod ng may puso para sa Panginoon. Ang aking pong dalangin is that araw-araw sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, maalala po natin na hindi ito tungkol sa atin. Pero tungkol ito sa Panginoon. Bakit ka nga ba nagsisilbi? Para makita ka ng crush mo? Para mapansin ka ng mga tao? O para mapapurihan ng Panginoon? And as we serve sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, I pray that we will fix our eyes on Jesus. Katulad po ni Apostol Pablo. Sabi niya po rito, 1 Corinthians 4, 1 and 2, "This then is how you ought to regard us." Ganito nyo kami tignan. Ganito nyo kami tawagin. Na ano daw po? As servants of Christ, as those entrusted with the mysteries God has revealed. Sabi po kanina yung term na ginamit is steward, yung entrusted. Dito po, yung servants na sinasabi po ay mga managers or anyone na accountable, na ikaw ang mananagot sa Panginoon. Tungkol saan daw po? The mysteries that are revealed is the gospel of Christ. At ang sinasabi niya po, those who are entrusted, tayo po ay pinagkatiwalaan lamang. Ibig sabihin po, lahat ng meron tayo ay hindi atin. Pero dapat po natin gamitin para sa Panginoon. Ano pong requirement para po maging isang servant? Now, it is required that those who have been given a trust, yung mga binigyan daw po ng tiwala ng Panginoon, ay dapat must prove faithful. Dapat daw po tayo ay faithful sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod sa Panginoon. How can a servant be trustworthy or proven faithful? Paano po tayo magiging faithful? Paano mapapatunayan na faithful ako sa paglilingkod ko sa Panginoon? You can be proven faithful kung ginagawa natin ang nais ng ating master. Sino po ba ang master natin? Iba-iba. Sino po ang ating master? Jesus Christ. So, to serve is a calling. Tinawag ako ng Panginoon mag-usher. Hindi ako tinawag ng Panginoon na mag-usher lang. Usher ka. Hindi ka tinawag ng Panginoon, ay, live prod lang ako. Live prod ka. Hindi ako tinawag ng Panginoon, dito lang ako, boot manning lang ako. Hindi, boot manning ka. Yan ang responsibility mo. Yan ang tinawag ka ng Panginoon para magsilbi, maglingkod para sa Panginoon. Naniniwala si Paul na yun yung ginagawa niya ay ang tunay na pinapagawa ng Panginoon. Paul truly believes he's doing what Jesus wants him to do. Alam niyo po ba na dapat ang gospel, o ang dapat kung pupunta lamang sa langit o makakatanggap ng salita ng Panginoon, ay dapat ang mga Hudyo lamang. But Paul is a servant for the Gentiles, at kasama po tayo dun sa mga Hentil. Hindi po tayo part ng Israelites. And Paul was used mightily by God, a persecutor ng mga Kristiyano at that time. And so, ano pong pinaka-focus natin na word today? Pwede ba natin sabay-sabay basahin? 1, 2, 3, go! Sir. Isa pa po, 1, 2, 3, go! Sir. Yan, energy, no? Sabi nga po daw na every Christian, iba-iba po yung pananaw o dahilan kung bakit sila nagsisilbi sa Panginoon. Iba't ibang tao, iba-iba rin po yung motivation bakit ka nagsiserve. Pero ang Biblia po, isa lamang po at napakaklaro ng sinasabi. Kung ang isang tao at isang mananampalataya ay may tunay na relasyon sa Panginoon, maglilingkod siya sa Diyos. Sabihin niyo nga po ulit sa katabi niyo, happy to serve. Happy to serve. Tignan niyo po sa mata, happy to serve. Di ba? We should want to serve God because we love Him and we know Him. Dahil sa kagustuhan natin mapakita yung pagmamahal natin sa Diyos, ibabalik natin ito by serving His people, by serving His church, by serving one another. Pero po yung genuine service or yung pagsaserve, hindi mo po pwedeng tanggalin at ilayo yung salitang pagmamahal. Serving comes with loving your brothers and sisters in Christ. Kaya patawarin mo na yung katabi mo. Okay. Narinig mo? Kasi humingi ka na ng tawad. Sorry, I love you. Di po ba? As a church, ang aming pong dalangin, tayo bilang isang CCF Commonwealth, we are part of one family.
Hindi lang po ang pamilya dito ay yung kami na nasa leaders. Tayo po isang buong pamilya tayo. And so kung may nakikita po kayong pagkakamali, may nakikita po kayong hindi tama sa aming pamumuhay bilang inyong mga leader, lapitan niyo po kami privately at sabihin niyo kung may mga pagkakamali kami. And we are accountable sa inyo. And ganoon din po sana kayo sa amin. Because ang tunay pong nagmamahalan na pamilya ay willing i-correct yung kanyang kapatid. Tama po ba? Nandiyan pa po kayo? Ano po ba yung marks ng isang servant? Sabi niya, no one stumbles. Walang natitiso dahil sa iyo. Ano pa po? Walang makikitang pagkakamali sa ministry mo. We do things to show we are believers. Nakikita kahit saan ka pumunta, hindi lang sa simbahan. Pagpunta mo sa eskwelahan, pag uwi mo sa bahay, pagpunta mo sa community nyo, sa paglalaro mo ng basketball, ng sports, ng volleyball, kahit anong gawin mo, kita-kita na ikaw ay isang tunay na mananampalataya ng Diyos. Ano pa? We patiently endure troubles and hardship. Ano po ba sabi ng Panginoon? Pag tinanggap mo ang Diyos at nagsilbi ka sa Kanya, wala nang problema? Ay, sige, sabi niya. Sabi niya po, we patiently endure troubles and hardship. Ano pa po? We keep ourselves pure, patient, and kind, and we faithfully preach the gospel. We serve and honor others, and we are always sad, joyful. We are always joyful and spiritually rich. Alam niyo po maiintindihan natin sa dalawang salita dito sa marks ng isang servant. Number 1, committed, and number 2 is contented. Committed sa Panginoon at contented ka sa kayang ibigay na pagpapala sa iyo ng Panginoon. Hindi ka nakatingin sa mga material na bagay, kundi yung paglilingkod mo dahil mahal mo ang Diyos. Kung may matanggap kang mga pagpapala, bonus na lang yun. Pero nagsisilbi ka dahil mahal mo ang Panginoon. And even si Paul, he was being attacked, personally attacked by some of the Corinthian believers. And marami pa po nagsasabi na, ay hindi naman talaga tunay na apostol itong si Pablo. Marami pa pong nagkikriticize na, ay parang mali yung pag-handle ng ministry ni Paul. Pero ano yung concern ni Paul? Sabi niya, I care very little if I am judged by you. Hindi ganun kahalaga sa akin na ginajudge niyo ako, tinitignan niyo yung ginagawa ko, or by any human court. But, sabi niya, I do not even judge myself. Hindi ko hinuhusgahan yung sarili ko. My conscience is clear, but that does not make me innocent. Ano daw po yung sabi niya? It is the Lord who judges me. His concern was not their judgment of him, but how God will judge him. Ano siya, paano siya maglingkod sa pananaw ng Panginoon. In reality, pwede pong makipagtalo si Paul. Ako magaling siya eh. Apostol Pablo, magaling siya. Kaya niyang makipagtalo. Kaya niyang ipagtanggol at makipagtalo sa mga tao at patunayan na hindi isa akong tunay na mananampalataya, isa akong tunay na servant. Pero alam niyo po, ang priority ni Paul, his priority was not serving the people, but serving his master, who is God. Alam niya that his conscience is clear, but he could have sinned. Pwede rin siyang nagkamali. Paul in his own evaluation of himself, he is okay, but maybe I judge others too. Or I committed a different sin against them. And as servants, alam niyo po, people evaluate our work most of the time on the basis of preference, yung kagustuhan lang ng mga tao, hindi po sa prinsipyo. But the truth is, hindi po tayo perfecto bilang mga tagapaglingkod ng Diyos. I am not perfect. But Jesus' evaluation, kung paano po ako evaluate ni Jesus, yung pagsisilbi ko sa Kanya, mas mahalaga sa akin kaysa kung anong isipin ng mga tao. Pero pwede ba tayong mag-judge? Ano po ang sabi sa John 7:4? Do not judge by the outward appearance. Judgmental po kasi tayo. Ang bilis natin maghusga. Sabi niya, but judge with, ano daw po? Righteous judgment. I believe we can judge. We are told to call sin as sin. Kung kasalanan, hindi natin ito pwedeng baliin. But we should judge righteously. Maghusga daw po tayo sa tamang paraan. Di po ba? Righteous judgment. Sige, gawin mo nga mag-judge niya. When should we judge?
Kailan po ba dapat tayong mag-usga ng mga tao? Alam niyo po, the local church is a family. And bilang isang pamilya, as members of one family, dapat po daw tayo ay nagtutulungan at nagmamahalan at naglilingkod para sa bawat isa. This family should be a place where there is honesty, where there is transparency, where there is confidentiality, at hindi tayo nagagasip sa bawat isa. Kung may problema tayo sa ating kapatid, tawagin mo yan. Tawagin mo sa isang gilid, hindi mo siya pag-uusapan dahil mahal mo yung kaibigan kapatid mo na yan. If he is wrong, kung mali man at napagtanggol niya yung kanyang sarili, then nakatulong tayo sa kanya. Pero sa dulo ng lahat, pinatibay mo yung samahan ng isang pamilya dahil inaalagaan mo yung mga relationships na meron ka. Kailan tayo dapat hindi mahusga? Number one, pag superficial yung judgment. Meaning, ang bilis kasi natin judgmental tayo. Ay, siya talaga. Wala pang proof. Ha? Ng babae? Alamin po muna natin yung buong storya. Mas maganda, diretso dun sa tao na ating hinuhusgahan, na ating kinakausap, na ating tinitignan kung talaga bang nagkamali siya. Ang suggestion ko po, tawagin mo po yung both parties. Isa, silang dalawa lang po, at ikaw, kung di group leader ka, o leader ka ng ministry, kayong tatlo lamang. As much as possible, wala akong mga marites. Wala nakikigulo. Kayo lamang po, wala pong onlookers. Pangalawa, sabi niya, huwag daw pong harsh judgment. Mag-ingat po tayo sa ating pananalita. Be kind. Even if that person is guilty of such sin, we don't know the reason why he did it. There was an example, yung mga Yolanda pastors po, nagpapadala po ng bigas yung mga iba't ibang bayan, iba't ibang bansa sa Yolanda at that time. And meron po mga nakitang mga Yolanda pastors na kumukuha, nagnanakaw ng bigas. And when they were asked, they said, hayaan mo na, pero marami kasing nangangailangan sa mga liblib na lugar. Pero tayo in my mind, grabe naman to, pastor, magnanakaw. Pero hindi natin iisip na meron din silang magandang may maganda silang gustong gawin. Number 3, self-righteous judgment. Never base judgment on your own righteousness. Hindi mo alam kung mali ka din. Be careful. Judge only on the basis of saan daw po galing? Sa salitahan ng Panginoon, sa Biblia. Pangapat, untrue judgment. Obvious na po, untrue. Ibig sabihin, hindi totoo. Judging someone on the basis of a lie is criminal. Baka pumakulong ka pa. Ano pa? Number 5, abrupt. Ibig sabihin, wag daw po tayong padalos-dalos manghusga. Many times, maybe, you just have to let it go. Major on the major, minor on the minor. Ang hilig po kasi natin, yung maliit, pinalalaki, yung malaki, pinapaliit. So, anong advice ni Paul sa mga taga-Corinto? Sabi niya, after all these 4 verses, sabi niya, therefore, natakwat, mahusga lamang tayo sa tamang panahon. Hintayin natin makarating ang Diyos. At darating siya, siyang magbibigay ng liwanag sa kadiliman. At ano daw po yung gagawin niya? He will expose the motives of the heart. Kung ikaw hindi napapansin ng mga tao yung tunay na motibo mo, bakit ka nagsisilbi? Bakit ka naglilingkod? Alam ng Diyos yan, kapatid. Kaya mag-ingat ka. Kasi the truth will be revealed at the proper time. Sabi niya, mga taga-Corinto, huwag kayong mag-alala. Sa tamang panahon, dadating ang Diyos at siya ang magiging tagapaghusga ng bawat isa. Alam niyo po, mas mahalaga yung how ng serving. Mas mahalaga po yung why ng serving kaysa sa how ng serving. Alamin po muna natin sa sarili natin, bakit ba tayo naglilingkod para sa Diyos? Kung paano man yung paraan, mas less important po yun. Alam niyo po, I know someone who really likes helping the church. Laging maagap, lagi siya yung una. Pag may sinabi si pastor, kailangan ko ng tulong. Kailangan ng volunteer. Pero when you talk to him, sabi niya, kaya ako naglilingkod kasi gusto kong maging pastor. Wala naman pong masama sa kanyang motibo. Pero ginagawa mo pala yun kasi meron kang hidden agenda. Singers, only singing on stage and not on funeral services. Kaya po grabe, ang ganda nung paraan ng exalt, no? Dinadaan din po nila yung kanilang
mga volunteers, yung gustong mag-volunteers, bago po sila maisalang dito sa harapan, dumadaan po sila ng singing sa funeral, singing sa Bible study, kasi they are checking the motives of the hearts of those applying to be volunteers ng ating ministry. And last, if there are any power struggle in the church, may problema sa power, hindi sinusunod ang OIC o hindi nasusunod ang COS or ministry head, tignan niyo po yung mga motibo ng mga taong laging nagsasalita behind the backs of the people. Ano ba yung tunay na agenda natin? Ano ba dapat yung agenda ng isang naninilbihan sa Panginoon? Ano ba dapat yung agenda sa pagsisilbi sa Panginoon? How did Paul address this teaching about judging? Ano yung sabi ni Paul? Sabi ni Paul, "Now brothers and sisters, I have applied these things to myself and Apollos for your benefit." Nadaanan ko na to. Hindi lang sa nadaanan ko to, pero ako mismo in-apply ko yung mga natutunan ko. So that, para kayo, matuto kayo sa akin na dapat you do not go beyond what it is written. Then you will not be puffed up in being a follower of one of us over against the other. Not only to be fair, but also so that you have these troubles. Paul applied the teachings being servants and stewards and being non-judgmental. Do not go beyond. Ano ba sinasabi? Balik ka, ano sinasabi sa Biblia? Minsan we're so legalistic eh. Alam mo, ikaw hindi ka ganito eh. Diba? Ang dami nating requirements. Pero ang hinahanap ng Panginoon yung puso natin sa pagsisilbi. Yung puso natin sa paglilingkod para sa Kanya. Bakit tayo mayroong mga guidelines? Bakit meron tayong basihan sa Biblia? Para tayo ay hindi yumabang. Diba, many times, ilang beses na po nating sinabi, hindi mangyayari sa akin yan. Hindi ako yayabang pag may posisyon na ako. Hindi mangyayari sa akin yan. Pero nung ministry head ka na, hindi ka lang napansin ng member mo, grabe yun na. Hindi group leader ka na, hindi ka lang nabeso, ni sis. Dinaanan ka, hindi ka napansin. Lagot sa akin yan. The problem with the Corinthians and even some of the leaders today, they add to what the Bible tells us, and since sila ang nag-add nun, sila na yung mga eksperto ngayon. They believe that one apostle should be followed than the other. Since sila ay followers nito, they are the authority in the group. Example, pinipili po natin kung sino po yung papanoorin nating preacher. Pag alam niyo na pong si Brother Paulo Perez, ay, lipat ako, interview ako ngayon. Biro lang po. Alam ko po, mababait kayo. Pinipili natin, ayoko yun, medyo nakakaantok yun, ayoko yun. Ano lang kami, sa panghapon kami, kahit pang umaga ka naman talaga umaatin. Ayun, di ba? Ano ba po? Ay, lapit tayo sa COS, o kaya lapit tayo sa OIC, o kaya lapit tayo sa pastor. Sila lang ang makakapag-pray sa atin. Alam niyo po, hindi. All of our prayers, lahat po tayo ay pantay-pantay po lang. You can be a blessing to your seatmate if you would like to pray for him or her. Hindi niyo po kailangan ng pastor o ng kahit sinong leader para magdasal po para sa inyo. The apostles don't know about this, but their followers are prideful about it. Ano yung reminder po ni Paul sa kanilang lahat? Sa kanilang context? Sabi niya, in NIV version, sabi niya, "For who makes you different from anyone else?" Ano bang meron ka na hindi mo tinanggap? And if you did receive it, kung tunay niyang tinanggap mo ito, why do you boast? Bakit ka nagyayabang? Anong pinagyayabang mo? Mas maganda po sa NLT, sabi niya, "For what gives you the right to make such a judgment?" Ano ang karapatan mo para mamusga? Ano bang meron ka na hindi ibinigay ng Diyos sa iyo, sabi niya. And if everything you have is from God, kung lahat ng meron ka ay galing sa Diyos, ano ang maipagyayabang mo na hindi regalo ng Diyos sa iyo? We become too arrogant and we start serving the Lord. Are you a good teacher? Are you a good preacher? Are you a great singer? Ang ganda ng boses mo. Ang galing mo mag-instrument. Are you a faithful servant? Whatever you do in church, according to Paul, what you have, bigay lang yan sa iyo ng Diyos. Kaya wala kang maipagmamalaki sa Panginoon. And since you have all those gifts, bakit kung umasta ka, parang hindi lang yan bigay sa iyo? Akin to eh, ako to. Ako nagpalaki ng ministry na to.
Ako lang ang pwedeng magturo ng GLC, ako yung magaling. Di ba? I know of I have seen worship leaders threaten a pastor. May kilala po akong worship leader. Ay, alam na lang. Alam mo akong worship leader. Na pag hindi napipili yung mga songs niya, pag pinagsabihan siya yung mga songs niya, tatakutin niya yung pastor. Pastor, aalis ako ng simbahang ito. Ayun, Nakikilala ko yan. Yun lang po. Pero po mga teachers, preachers, servants, pag hindi sila yung napapakinggan ng leadership or ng pastor or ng ministry head, magagalit sila sa kanila. I have seen a pastor threaten the church that the church will die if he is not leading. Pastor, kung hindi ako leader ng simbahan ito, babagsak tong simbahan na ito. And still, that church is still alive and blessed today even without that leader. And as a reminder, to serve Christ is to serve with the right heart for Him. Sabihin nyo nga po, puso. Lasan mo yan, isa pa, puso. Pumipiyok po po. Isa pa, puso. Puso. Sana po tama yung puso natin sa Panginoon, sa ating paglilingkod para sa Panginoon. Tandaan niyo lang po yung tatlong P. Ano po tayo pala, Filipino service. P, puso para sa Panginoon. I remember lang po a time when we were, nung nagsisimula ako sa CCF Commonwealth. Wala po akong trabaho at that time, and all I wanted was to serve. Gusto ko lamang pong mag-selfie. I would go there on a Tuesday, on a Wednesday. Nalala ko at that time, si Kuya Noni pa yung ministry head, sabi niya, sige, lahat ng weekdays, ikaw ang audio. Kahit pag-isa ka, okay, wala pa po, hindi pa po fully hired si Frank at that time. E nakakatawa lang po that, until now, I look up to them. Even nung ini-start yung Fairview, even nung ini-start yung Valenzuela, nasa harap pa rin po ako ng audio mixer. And kahit COS na po ako sa CCF Tandang Sora at that time, nasa harap pa rin po ako ng mixer na kinakailangan. Ano pong gusto kong ituro sa ating lahat? Sana po huwag natin kakalimutan saan tayo nagmula. Sana po huwag natin kakalimutan saan tayo nanggaling. Ano yung unang pinagawa ng Diyos sa atin. Hindi po yung posisyon natin ang magdi-define kung gaano kagaling tayo sa pagsisilbi sa Panginoon. Pero yung puso natin para sa Diyos. Ano man yung ginagawa mo, hindi ka usher lang. Hindi ka live prod lang. Hindi ka family lang. Hindi ako big lang. Hindi ako elite lang. Servant ka ni Lord and He is proud of you. And He appreciate what you are doing for His ministry. Palakpakan niyo nga po yung mga sarili. Paano ba po wala tayo? As a reminder, I'd like to remind us, bakit ko po sinishare itong picture ng nagsiserve pa rin po ako even sa live prod. Kung kailan nila kailangan, it's because sana po tandaan natin na wala tayong maipagmamalaki sa Panginoon. Amen. Ano man po yung naabot mo, pastor, reverend, ano man yung naabot mo, wala tayong maipagmamalaki sa Panginoon. And in saying that, this is our next point. Can you repeat the quote? 1, 2, 3, go. Sabihin nga po natin, humility. Humility. Isa pa po, humility. Humility. Isa pa po, humility. Humility. Since hindi naman galing lahat ng ito sa atin, yung mga regalo na meron tayo, it's only right na paglingkuran natin ang Panginoon ng may pagpapakumbaba. Letter B po ulit, pagpapakumbaba. Paul was still relentless. Ano po yung sabi niya sa kanila? Even parang may sarcasm, parang pabiro yung sinasabi sa kanya ni Paul. Sabi niya, you think I already have everything you need. You think you already have everything you need. You think you are already rich. Sa tingin mo, yaman ka na. You have begun to reign in God's kingdom without us. I wish you were really reigning already, for then we would be reigning with you. Sabi niya, sa mga kapwa ko na nandito sa Corinto, you think you have all the knowledge you need. Tingin mo magaling ka na, matalino ka na. You think you have become the well of spiritual wisdom. Ano kayo siniswerte? Yung sinasabi ni Paul, he was being sarcastic, yung tone niya. Not to make fun, but to really rebuke, to really remind them na mali na yung nangyayari sa kanila. And as the Corinthians were thinking this way about themselves, Paul pointed
And Paul pointed out something, sabi niya, for it seems to me that God has put us, apostles, on display at the end of a procession para kami pinapakita sa buong mundo like those condemned to die para mamatay in the arena. We have been made a spectacle to the whole universe para pagtignan ng buong mundo, to angels as well as to human beings. The opposite of what the Corinthians think is what God is doing. God is telling them, magpakumbaba kayo. Huwag kayong mayabang. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang mayabang. Huwag ka mayabang. Kung mayabang din. Yung parang totoo, sabihin mo sa kanya, huwag kang mayabang. Yun, wala. Huwag mayabang. Ikaw din, ikaw mayabang. Diba? Huwag daw po tayo mayabang. For us to be a servant of God and His people effectively, kailangan po constantly and consistently, tuloy-tuloy po yung ating pagpapakumbaba. Ito po yung isang picture of ito po yung sa Greece, alam niyo po yung mapanood na palabas na Gladiator, yung meron pong naglalaban sa babae, yung lahat po nanonood pataas. What we could see here is that when Paul says we have been made a spectacle to the world, sinasabi niya, we speak of how the apostles were publicly humiliated, pinapahiya. Saan po yung papatunayan? Dito po sa verse ng Hebrews, napakaganda po nito. Sabi niya, remember how you remain faithful. Natatandaan mo kung gaano ka naging mabuti sa Diyos, even though it meant, ano daw po? Terrible suffering. Sometimes you were exposed to public ridicule, pinapahiya ka sa harap ng mga tao. Hindi lang yun, sinasaktan ka, binubugbog ka, you were beaten. And sometimes you help others. Kahit na nahihirapan ka, kahit na pinapahiya ka, kahit na meron kang paghihirap, ano kung ginawa nila? Sometimes you help others who were suffering the same things. Oo nga, sakit mo actually. Ayoko nang mag-serve. Ang aga ng call time. Ayoko mag-serve. Actually, tagal ko nakatayo. Sumit kaya nung pinapapasok ko. Pinaupo ko lang, sinungitan pa ako. Ayoko nang mag-serve. And what can I get out of this? Yun po yung iniisip natin. And yet, these servants before, Volunteer ka naman. kung sabi, you suffered along with those who were thrown into jail because of their faith, of their service for God. And when all you owned was taken from you, lahat ng meron ka, ano po, tinanggap nila na merong kalungkutan, tinanggap nila na merong buod, tinanggap nila na merong galit, ano daw po, tinanggap nila na may joy, kagalakan. Kahit mawala yan, alam ko, contented, satisfied, fulfilled ako sa Panginoon because God called me to serve. Amen. You knew there was better things. Doon ka nakatingin sa mga pwedeng mangyari. There were better things that will really last forever. Kaya paano describe ni Paul sila bilang servants? We are fools for Christ, but you are so wise in Christ. Binigyan niya ng contrast. Sabi niya, kami, mga fools para sa Panginoon. Ganyan na ang matatalino. Sabi niya, kayo na ang malalakas, kami na lang yung mahihina. Kayo na lang yung itinataas, kami yung napapahiya. So this day we go hungry and thirsty. And ano sabi niya? We are in drugs, we are brutally treated, we are homeless. The Corinthian Christians had two problems. They were proud of their own spirituality and they were somewhat embarrassed of Paul because of his weakness and his humility. Paul is trying to address both of these problems. That's why Paul is comparing this is reality versus expectation. Sabi niya, we work hard with our own hands. When we are cursed, ano daw po sila? We blessed. When we are persecuted, pinahihirapan kami, nagtsatsaga kami. When we are slandered, nagsasalita behind our backs, sumasagot kami ng may kabutihan. We have become the scum of the earth, the garbage of the world, right up to this moment. I don't know how many will serve sa church natin dito sa CCF Commonwealth if they know they will have to be cursed, they will have to be persecuted, and they will be slandered. Baka wala na pong natirang volunteers. Depende. Today, the church is riddled with so-called servants who want titles. Kailangan magsisilbi ako pag pastor ako, pag reverend ako, pag bishop ako, magsisilbi ako pag D-group leader ako, magiging on time na ako pag ministry head na ako. Our church is riddled with
people who claims for position. Kailangan may position ako para makapagsilbi ako ng tama. Ako lang ang qualified. Ako lang ang entitled sa mga benefits. Kailangan ino-honor ako. Kailangan every time dadaan ako lahat yuyuko. Wow. Kailangan may tagakuha na ako ng kape. Lured and drawn by material success. What do I get out of my service? Kaya po sana you can take a picture of this. Malabo eh. This is the self-serving test. I want you to evaluate and assess yourself. Sarili niyo po. Kamusta po ba tayo? Kamusta tayo sa ating pagsisilbi? Not willing to listen, di ba tayo nakikinig? Nagsasalita tayo behind people's back. Ang bilis nating masaktan pag tinamaan yung pride natin. Lagi natin iniisip na tayo yung tama. Check yourselves and evaluate kamusta po ba kayo dito. And I am sure, bawat isa sa atin sigurado mayroong isang check sa self-serving test na nagagawa natin Easily offended. honestly. When review. How should we serve? Sabi ni Paul, we must serve understanding that Christianity is costly. It demands, ano daw po? Isa pa po, ano daw po? Ano daw po? Humility. Humility. Ano po mag-serve with humility to God? Be fools, weak and dishonored for Christ. Be hungry, thirsty, wear rags, brutally treated, be homeless, work hard with our hands, endure persecutions, be kind to slanderers, be scums of the earth. The Corinthians taught that serving Christ was to live a life of privilege. Like a king set on a pedestal na biglang na ino-honor dapat ng lahat ng tao. And in reality, sinasabi sa kanila ni Apostol Pablo, nagkakamali kayo. Endure all of this for the privilege of being servants of Christ. And I am reminded, going back, next slide po. I'm reminded, the very first time I spoke in a True Life retreat, Pastor Alex was there. And I was crying when he sent his video message, his birthday video message sa akin. And I am reminded kung saan na po kami nagmula. Ni Rina, saan kami nagsimula, we had to go through yung leadership requirements. Our service had to be tested. There was really so much up and downs. But Pastor Alex was there intentionally mentoring and guiding us every step of the way. And they are not perfect, neither are we. We are never perfect. But we love and be humbled at pakumbaba sa bawat isa. And so, wherever we are right now, we owe it to how they mentored, guided us every step of the way. Dati nakakabit lang ng lapel, ngayon ang nakasawat na ng lapel. All because of the grace of God. Kaya po sana wag pong magbago yung ating pananaw sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kanina po puso, pangalawa pagpapakumbaba, at huli po sa lahat, next slide po, ay pagtulong sa kapwa, sa mga anak ng Diyos. Serve to help God's people. Sabi niya, verse 14 and 15, I am writing this not to shame you but to warn you. Hindi para ipakaya ko kayo. Kanina nung pinagsasabihan niya sila, he was sarcastic, and yet ito na po siya ngayon. Sinasabi niya sa kanila, to warn you bilang kayo ay mga anak ko. Even if you had 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers. For in Christ Jesus, I became your father through the gospel. And last Friday, my singles D group surprised me for a birthday gift and a celebration. And if there's one word na tumatak sa akin, sabi nila, how can you describe Kuya Pao? My spiritual tatay. And that really hits my heart. Ibig sabihin, when God entrusted people to us, and you do it with all of your heart, they will respect and love you at the same time. They might not have biological fathers who are loving, but praise God, nilagay ako ng Panginoon sa buhay nila bilang spiritual na tatay nila.
And for that, I will always be grateful. Above and beyond ng pasasalamat at pagmamahal nila sa akin. Kaya kung meron pinagkatiwala sa inyo ang Panginoon, sa D-Group, sa ministry, your family, love them with all of your hearts. Next. Sabi niya, una, he established a relationship with them. Kaya po napakahalaga how we can correct other people by establishing a relationship with them. And yung bilin niya sa kanila, therefore, I urge you to what? Gayahin niyo ako, sabi ni Paul sa kanila. For this reason, I have sent you Timothy, my son, whom I love, who is faithful into the end. He will remind you of my way of life in Christ Jesus, which agrees with what I teach everywhere and in every church. Imitate what? Gayahin niyo ako. Saan niyo ako gagayahin? Sa paraan ko ng paglilingkod sa Panginoon. Gayahin niyo ako bilang isang fool for Christ. That even in the times of hardships, hindi nagbago yung pananampalataya at pagmamahal ko sa Diyos. Sabi ni Paul, oo, gayahin niyo ako. That despite lahat ng paghihirap, difficulties, I still choose to glorify God with all of my heart. And the power of Jesus shines through me. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo sa kanila. And as the love of Christ shines over me, I become less and less, and Jesus becomes great and great. And Paul leaves a warning to all of them. Sabi niya, verse 18 to 20, some of you have become, ano daw po? Kaya po, ano sabihin niyo nga po ulit sa katabi niyo, huwag kang mayabang. Mayabang. Some of you have become arrogant as if I were not coming to you. Sa tingin niyo, hindi ako darating, pero sa panahon, but if I will come to you very soon, if the Lord is willing, kung hahayaan ng Panginoon, malalaman ko lahat ng ginagawa niyo. Hindi lang yung inyong kayabangan, yung mga taong mayayabang, pero saan bang kapangyarihan ng gagaling yan? Sabi niya, hindi man sa tingin niyo, hindi ako darating. Pinadala ko man si Timothy, pero sa awa ng Diyos, kung mahayaan niya, makakapunta ako sa inyo. Paul knew by God's divine timing, he will be meeting and correcting the church of Corinth. And also, see what kind of power is causing this arrogance. Paul has this reminder to the church leaders in this letter. Ano yung paalala niya sa mga leaders? Mga leaders po nandito, sabi niya, a church leader is the manager of God's household. So, he must live a blameless life. He must not be arrogant or quick-tempered, mainitin ang ulo. He must not be a heavy drinker, hindi manginginom, malakas uminom, violent, nananakit, at dishonest sa pera. Paul must be encountering a lot of arrogant leaders at hindi po nagbago ang simbahan. Hanggang ngayon, marami pa rin pong mayayabang na leader sa simbahan. And bilang tagapagtaguyod, tagabantay, manager ng household ng Panginoon, he reminds them of what the proper decorum a leader should be. Next quote. For the kingdom of God is not a matter of talk but power. What do you prefer? Ngayon, ito na yung bilang tatay ni Paul. Sabi niya, ano sa tingin niyo? What do you prefer? Parang anak mo, di ba? Anong gusto mo? Chinelas? Sinturon? Hangin? Tinatanong niya sila, shall I come to you with a rod of discipline or shall I come in love and with a gentle spirit? The kingdom of God, the kingdom is not about talk or just knowledge, but by the power of God. Was it necessary kay Paul, kay Apostol Pablo na i-discipline sila? If someone will have to correct their errors, it has to be Paul because sinasabi ni Paul, ako ang tatay, ako ang nagplant ng simbahang ito. And lahat po tayo, to be good disciples, kailangan po, sino po yung mga D-leaders dito? Can you raise your hand po? Sige po, mga D-leaders. Yan. Thank you po. Pwede nyo na pong ibaba. To be good disciples, to be good D-group leaders, we must be brave enough and honest enough to call out a mistake of our members, of our disciples. The last thing you want for servants towards leaders are to be enablers. Ayaw natin yun. Isang beses, pinagbigyan natin sila, hindi natin pinansin. Masasanay po yun, hindi naman ako sinicheck ni Kuya, ni Ate. Hayaan mo na, hindi naman napapansin. We serve God's people by disciplining them for their own good and to save their soul from hell. Kaya nga yung sabi ni sa
Kailan ko tayo mag- Sabi po ni Billy Graham, Mangsa. Apa po. Yan. Sabi ni Billy Graham, God does not discipline us to subdue us. Hindi lang para mahirapan tayo, but to the condition, to condition us, para ihanda tayo for a life of ano daw po? Usefulness and blessedness. Para magamit tayo ng Panginoon. We serve God's people through discipline, and through godly discipline, we become more useful servants of Christ. Those who went through restoration process, those who went through yung proseso ng kailangan mo mag-step back, mag-step down, bitawan mo na yung mga ibang ginagawa dahil may kailangan kang ayusin sa personal life mo. As God disciplines, He restores. And when He restores, He will be able to use us mightily for His glory. And so why do I need to serve? Why do I need to serve? Yan. Sabi Sasagutin po yung tanong mo. sabi po sa Genesis, ayan, sabi po sa Genesis 17:1, when Abraham was 99 years old, meron po bang 99 years old dito? Meron po ba? Wala po. So wala tayong karapatan tumanggi. Okay po, sabi niya, the Lord appeared to him and said, I am El Shaddai, God Almighty. Ano daw pong dapat gawin natin? Basahin po natin yung nakadila. 1, 2, 3, go. Isa pa po, sabihin niyo sa katabi niyo. Sabi po sa Genesis, serve me faithfully. And not only that, as we serve God, we should live a blameless life. Even po si Jesus. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Sige, English na lang. We have been rescued from our enemies. Before po, tayo po hindi pa mananampalataya. Tayo po'y kaaway ng Diyos. But God rescued you. And through the power of the Holy Spirit, when you have received Christ as your Lord and Savior, kakampihan mo na ngayon ang Diyos. Marami sa atin, napakapangit ng past. Pero that past can be used by God so we can serve Him without fear. And because of that, in holiness and in righteousness, we can serve Him as long as we live. Marami po sa atin ang nagsasabi, I'm no good to serve. Or maybe you're being held back by your past. Kapatid, we have been rescued already. And God gave you all the right to serve Him without fear. E paano kung wala akong talents? Wala ako nun. Sabi niya sa Tagalog, Yan. bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Ano daw po yung sabi niya? Gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Gamitin daw po natin to be used to serve one another. Bilang katiwala, pinagkatiwalaan po tayo ng Diyos ng gift. Hindi natin pwedeng sabihin na wala akong talent, wala akong gifts, walang binigay sa akin ng Diyos, hindi niya ako pwedeng magamit. Hindi po, lahat daw po tayo pinagkatiwalaan ng kaloob ng Diyos magpagamit sa Kanya para sa Kanyang kaharian. Pero paano bro, kung ayaw ko pa rin mag-serve? Ayaw ko talaga eh. What if I don't want to serve anyone? Ano po ang paalala sa atin sa Joshua, Tagalog po? At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ito po yung katotohanan. We are always serving someone or something. We have idols in our hearts. You might be serving a career or a business that demands 100% of your time. You might be serving a person that keeps you from serving God, or you are just serving yourself, yung sarili mo para sa satisfaction mo or everything else that you want. Kaya ano yung paalala ni Joshua sa atin? Kailangan mong mamili, kapatid. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. I look forward to the day na pagpasok po natin sa heaven. May graduation ceremony tayo kay God sa langit. And we will see kung tunay ba tayo nagpagamit sa Panginoon.
And I pray na tayo po bilang mga leaders. Kami po just recently went back from the NCP Leadership Conference. Father pa. And I pray that you pray for your leadership. Nandito po, Elevate Big, Next Gen, plus ang mga COS, pati po ang ating OIC, Alex Basilio, Tonet, and si Pastor Alex and si Tita May. I pray that you pray for your leaders, that we can be united as one church. Kaya po sinasabi natin, sana hindi nagpapakaawa yung simbahan para kayo'y magsilbi. Pero kayo na mismo sa inyong puso magsisilbi para sa Panginoon, that you can find your place to connect and to grow in this family using the talents that God gave you to be used for His glory. Sabi na nga po, only one life, it will soon pass. Only what is done for Christ will last. So what are you doing, kapatid? What are you doing? Nulit po yung title natin, Serve Christ, Lord, make me your servant. Serve with a heart for God, serve with humility to God, and serve to help God's people. And as I end, I'd like to share our story. We just recently celebrated my 35th birthday, and yung birthday po ni Rina Namit ko yun few days kanina ago. sa wow. Sabi siya pala yun. And if there's three words that to describe our birthday, kinakanta po namin is thank you, Lord. Thank you, Lord. Dito God's faithfulness. Marami po akong naging failure. May mga nabagsak po akong subject sa IGSL recently. And yet here I am today, standing before you, telling, kapatid, bangon ka ulit. Huwag kang titigil sa paglilingkod sa Panginoon. May mga mistakes kami. Nag-regress yung anak namin. We almost lost our son, Elijah. Hihirapan kami sa buhay. But we stand here before you, all by God's grace. Hindi titigil maglingkod para sa Panginoon. Sana kayo rin po. Sana kayo rin po. Yesterday, I was blessed with two surprises. These were the people that were with us. And I am so blessed with the singles ministries of Big Metro East. They were ready to cultivate a culture of prayer. And these are the volunteers that we had. And alam niyo po ano yung assurance sa akin ng Panginoon yesterday. Saan yan? Feliz. Normally, when you say you would be a volunteer sa MMRC for a big event, anong una mong tatanungin? Libre po ako, di ba? Ano pong sasakyan? May t-shirt ba? Ano yung matatanggap ko? Alam niyo po, by the grace of God, all of these people are serving full-time as volunteers. And they are paying 4,200 just to be a volunteer for Venus. Sabi ko, thank you, Panginoon, for your blessed assurance that these people are willing to pay just to be a volunteer. God reminds us, 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Binigay na lahat sa atin ng Panginoon. Lahat po tayo ay recipient lamang ng grasya ng Diyos. At sinasabi niya, dahil dyan sa grasya na meron ka, sana yan ang maging dahilan. Dahil binigay ko na lahat, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng pangangailangan mo. At sana, yung grasya na yan, ang gamitin mo para maglingkod para sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Can I ask everyone po to please stand up? Panginoon, maraming salamat po sa kabutihan mo, sa pagpapala mo, at higit sa lahat, Panginoon, sa pagpili sa amin bilang tagapaglingkod mo sa inyong kaharian. Panginoon, patawarin mo kami sa mga pagkakataon that we said, hindi kami nararapat, hindi kami equipped. We're unworthy. But in you, Panginoon, we are your children, and you have restored us, you have redeemed us, and you have made us ready to serve you. And I pray, Panginoon, wala kaming sasabihin, kundi yes, Lord. Yes, yes, Lord. I'm ready to serve you. Use me mightily for your glory. Panginoon, I pray that this church will be a church of servants toward leaders.
that this church will be a church that has the right heart to serve you. This church has always been humble to serve you, Panginoon. And we have the compassion and the passion to help other people's need. And we will always choose to love, to forgive, and to serve you with all of our hearts. We give back all the glory, the praise unto your name alone, and all your children say, Amen and Amen. Maraming salamat po, God bless you.